Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay sa isip ni Qian Yuwon ay napapatanong siya na kung anong nag-aalab na pakiramdam ang kanyang nararamdaman sa kanyang dibdib. At mukhang ito na ang tinatawag nilang lukso ng dugo, dahil dito ay napasabi naman ng ating bida na masaya siyang makita na nasa ligtas na itong kalagayan, siya na ang kanyang lolo. Masaya naman na napasabi si Qian In-ji na masaya siya na tawagin ito ng ating bida bilang ang kanyang lolo. Ngunit sa isip naman ni Qian Yuwon ay hindi siya makapaniwala dahil sa inaakala niya na ibang-iba ang isang ito, at naisip din niya na mahirap ang makaramdam ng ganitong klase para sa taong hindi kailanman nagkaroon ng anak. Nang matapos naman na hawakan ni Qian In-ji ang kamay ng ating bida, ay bigla na lamang siyang napahinto, at kinakabahang napasabi na wala na silang natitira pang oras at kung nasaan na sila ngayon. Na agad naman siyang sinabihan ng Grand Guardian na kumalma lamang siya dahil sa nandito sila sa lugar ng Northern Sea Ice Palace. Sa nangyari ay agad na nilapitan nito si Qian Yuwon at sinabi na kung ganun ay kailangan nilang mapahinto ang puwersa ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, dahil sa hindi nila dapat na hayaan na makuha ang Essence Core ng Dragon Turtle, dahil wala na silang oras at maaari na nilang makuha ang 5 Essence Core. Sinabihan naman siya ni Qian Yuwon na hindi na nila pa magagawang makuha ang mga iyon, kaya naman ay wala na siyang dapat na ikabahala sa bagay na iyon, upang labis naman na ipagtaka ni Qian In-ji, kaya naman ay sinabi ng ating bida na siya ang kung sino na nagawang makuha ang Essence Core ng Dragon Turtle. Sa pinakitang iyon naman ni Qian Yuwon ay gulat na napapatanong si Qian In-ji na kung talaga ba na totoo ang kanyang nakikita ngayon. Nang bigla naman na iniba ng ating bida ang usapan at napasabi na naiintindihan niya na hindi pa masyadong maganda ang kanyang kalagayan, ngunit nais niyang malaman na kung sa papaanong paraan siya nagawang mahuli ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect. Sinagot naman siya ni Qian In-ji nang may pagsisisi at sinabi na inakala niya na ang kanyang ginawa ay magreresulta sa pagprotekta sa buong Jiangho at sa kanilang demonic cult, subalit dahil sa kanyang pagkakamali, ay ang abot na si Gujung at ang iba pa ay nagawang masakripisyo. Napasabi naman sa kanyang isip ang Grand Guardian na ang binanggit nito ay ang dating Shaolin abot na si Gujung na biglaan na lamang na nawala 18 taon na ang nakakalipas, at ngayon na naririnig na niya ito, ay naalala niya na ayon kay Moyong Yon, ay kasama niya ang ilan sa mga martial master na nakamaskara. Nang bigla naman na nagsalita si Qian In-ji at sinabi na hindi nila dapat na ibaba ang kanilang mga depensa dahil sa mayroong mga mythical creature na gaya ng Dragon Turtle, at ito ay ang Imugi, Fire Kirin, Great Pang at ang White Tiger na kasalukuyan pa na natitira. Kaya naman ay nakakasigurado siya na ang pinuno ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect ay nais na makuha ang lahat ng iyon. Na agad naman na sinang-ayunan ng ating bida at sinabi na alam na niya ang patungkol sa bagay na iyon. Sabi pa ni Qian Yuwon na nagawa niyang pigilan sila sa pagkuha ng Essence Core ng Fire Kirin sa Imperial Tomb, at ngayon na naalala niya ang patungkol doon ay mayroong pagkakataon na may spy na dumating sa kanilang demonic cult ang nagtungo sa treasury ng kanilang Demonic Arts Academy at mukhang iyon ay upang makuha ang Essence Core ng Imugi na malapit din sa lugar. Sa nangyari ay nabigla naman dito si Qian In-ji at napatanong na kung sa paano niyang alam ang patungkol sa bagay na iyon, na hindi naman sinagot ni Qian Yuwon bagkus ay ipinalabas ang kanyang Heavenly Demon Sword upang labis pa niyang ikabigla, dahil ang sandata niya ay ang tunay na Heavenly Demon Sword na nababalot ng aura ng Essence Core ng Imugi. Sa isip ni Qian In-ji ay gulat itong napasabi na ayon sa kanyang mga narinig na ang tunay na tagapagmana ng Heavenly Demon Sword ay maaaring mahawakan ito, at mukhang ang batang si Qian Yuwon ang tunay na tagapagmana ng kanilang ninuno. Kaya naman ay tinanong nito ang ating bida na kung ang ibig ba niyang sabihin ay hindi lamang ang Essence Core ng Dragon Turtle at ng Fire Kirin ang kanyang nakuha kundi pati na din ang sa Imugi, na sinang-ayunan naman nito. Kaya naman ay napaatras si Qian In-ji habang napapasabi na hindi siya makapaniwala na nagawa iyon ni Qian Yuwon, ngunit sa isip naman ng ating bida ay napapatanong siya na kung sasabihin din ba niya ang patungkol sa Great Pang dahil sa taglay na din niya ang kapangyarihan ng isang iyon. Sa nangyari ay matapos ng ilang sandali ng pagpapakalma ni Qian In-ji sa kanyang sarili dahil sa kanyang mga nalaman,
ay agad naman siyang napaluhod at sinabi na kailangan niyang magbigay ng tamang pagbati sa ating bida, na labis na ikinagulat ng dalawa pa nilang kasama, at sinabi nito na siya si Qian Inji ang ika-22 pinuno ng Heavenly Demon Divine Cult, ay nais na magbigay galang para sa kanilang ikalawang Heavenly Demon. Sa inasal naman na iyon ni Qian Inji ay agad naman siyang pinatatayo ng ating bida at sinabi na inilalagay lamang siya nito sa isang mahirap na sitwasyon, na hindi naman sinang-ayunan ng matanda at sinabi na kung anong mahirap patungkol sa kanyang ginawa, dahil ito ang pinakamasayang araw para sa kanyang buhay, ang makaharap ang ikalawang Heavenly Demon. Sa isip naman ni Qian Yuhun ay napasabi siya na ang kanyang lolo ay binitbit ang lahat ng mga pasanin at isinakripisyo ang kanyang sarili para sa kanilang demonic cult, at kung ang bawat pinuno ng 6 na main sect sa kanilang demonic cult ay kagaya nito, ay hindi sana nagkaroon ng malawakang civil war. Nang natigilan naman siya nang sinabi ni Qian Inji na ngayon nataglay niya ang mga essence core ng mga mythical creature, ay sa tingin niya na ito ay dahil sa gabay ng kanilang founding Heavenly Demon, na labis naman na ipinagtaka ni Qian Yuhun. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa isip niya ay napasabi ito na mukhang natatandaan niya noon siya ay napunta sa loob ng Heavenly Demon Sword. Sinabi nito na matagal-tagal pa bago tuluyan na ma-absorb nito ang lahat ng enerhiya na mayroon ng imugi at mukhang sa tingin niya ay hindi ito para sa kanya. Nang natigilan naman ang ating bida dahil sa napasabi si Qian Inji na siguro ay sa palagay lamang niya iyon, subalit sa tingin niya ay oras na para sa kanya na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman, dahil kung gaya ng sinabi nito na masyado ng matagal ang panahon na lumipas, ay ang lahat ay nag-umpisa 20 taon na ang nakakalipas. Ang demonic cult sa ilalim ng kanyang pamumuno ay ninais na mapalawak ang nasasakupan sa kanluran. Sa panahong iyon, si Wang Yon na pinuno ng Unorthodox Alliance, ay nagawang matalo ang isa sa 5 great martial artists upang magawang makuha ang kanyang kasalukuyang posisyon. Ang malakas na puwersa ng kanilang demonic cult ay nagawang maitulak ang mga puwersa ng Unorthodox sect patungo sa Yunan. Nagawa nilang durugan sila subalit ang mga pinuno ng 6 na main clan ay puno ng mga pagpuna sa kanilang pagpapalawak sa kanluran. Nang napasabi naman ang Grand Guardian na naaalala niya ang lahat, at sa lakas na mayroon sila ay maaari nilang mapalawak pa ang kanilang nasasakupan sa hilaga sa Zhongyuan, subalit tinuon lamang ni Qian Inji ang kanyang atensyon sa kanluran, kaya naman ay ang lahat ay napapatanong sa kanyang desisyon. Sabi naman ni Qian Inji na wala siyang ibang mapagpipilian ng mga panahon na iyon, dahil sa mayroon siyang sinumpaan sa isang martial master at 50 taon na ang nakakalipas mula ng kanilang unang paghaharap. Napasabi siya sa kanyang isip na bata pa siya at punong-puno ng buhay gaya ng mga naunang mga pinuno ng demonic cult, at pinangarap niya na mapalawak ang kanilang teritoryo sa sentro ng Jiangho, at ang taong nagawang makapigil sa kanya ay ang dating abot ng Shaolin Temple, at ito ay si Abbot Gujun. Kahit na siya ay ang pinakarespetadong tao sa buong Jiangho, ay hindi naman siya sikat pagdating sa martial prowess, subalit matapos ng kalahating araw ng pakikipaglaban sa kanya, ay napagtanto niya sa kanyang sarili na mayroong mga nakatagong Grandmaster sa loob ng Jiangho, dahil sa nagawa siyang matalo nito ng may matinding mga internal wound. Iyon ay ang kanyang unang pagkatalo sa kanyang buhay, kaya naman ay ninais niya na maghayganti. Kaya naman ay ito ang dahilan kung bakit sila nagkaroon ng kasunduan na magkikita kada 5 taon upang maglaban. Sinabi nito sa kanya na kung magdadala siya ng mga puwersa sa tuwing lulusab ay madaming tao ang mamamatay, kaya naman ay bakit hindi na lang silang dalawa ang magkita. At iyon na ang umpisa ng kanilang matagal na pagiging magkaribal, at sa loob ng 20 taon ay hindi man lamang niya nagawang matalo ito, subalit sa kanilang ika-5 laban ay nagawa na niyang manalo. Matagal niyang hinante ang pagkapanalo sa mahabang panahon dahil sa magagawa na niyang makapagpalawak sa hilaga gaya ng kanilang napagkasundoan, subalit hindi na nangyari ang bagay na iyon. Sabi niya na sapat na ang 20 taon upang magkaroon sila ng pagkakaunawaan at respeto sa isa't isa, at ang unang beses niyang pagkatalo sa kanya ay naging magkaibigan na sila. Kaya naman ay inabandona na niya ang pagpapalawak sa hilaga at nagtungo na lamang sa kanluran,
Siya ay kilala bilang bayani para sa Orthodox subalit sila lamang ang tanging nakakaalam ng buong katotohanan, at madalas silang magkita upang pag-usapan ang kanilang mga nararanasang suliranin sa buhay, at tunay na mabait ang taong iyon. Nang bigla na lamang na may insidente ang naganap, dahil matapos niyang magtungo sa lokasyon na lagi nilang pinupuntahan ay hindi siya nagpakita ng 2 linggo, at hindi katagalan ay nabalitaan niya na 10 mga disciple ng Shaolin Temple ay bigla na lamang na nawala at si Abbot Gujung ay nagtungo sa Anhui upang siya mismo ang maghanap sa mga ito. Kahit nalabas ito sa kanyang pananaw na makialam sa nangyayari sa ibang sect, ay nanag ang kanyang pagkamausisa at naisip na mainam na maghanap na din dahil sa hindi naman ito malayo sa kanilang demonic cult. Sa kanyang paghahanap ay may natagpuan siyang mga bakas ng labanan, at ang isa sa mga teknik ay mula sa Shaolin Temple, at ang isa naman ay kakaibang teknik. Ito ay kahalintulad sa mga bakas sa braso ng kanilang ika-7 cult leader matapos nakalabanan ang Blade God na kanyang nakita noong 6th level exam sa Demonic Arts Academy. Sa kasagsagan ng pagsusulit ay inakala niya na isa lamang iyong kwento na mula sa nakaraan kaya naman ay hindi niya binigyan pa ito ng pansin, subalit matapos na makita ang mga bakas na iyon, ay nakaramdam siya na sa tingin niya ay seryoso ang patungkol sa bagay na iyon. Matapos ng 2 araw na paghahanap ay nakita niya si Gujung na kinakaharap ang napakadaming bilang ng martial master sa isang bangin, kaya naman ay agad niyang tinulungan ito, kahit natagalan sila ay nagawa naman ng mga ito na mapabagsak ang lahat. Ang mga taong kanilang nakalaban ay gumagamit ng iba't ibang mga klase ng armas, subalit ang martial arts na kanilang ginagamit ay ang Supreme Saber God's technique. Inutusan siya nito na huwag napapaslangan ang lahat, kaya naman ay nagtaka siya kung bakit inuutos ng Abbot na huwag paslangin sila at kailangang mahuli ang mga ito ng buhay. Nang matapos ay tinanong ni Qian Yinji si Abbot Gujun patungkol sa kanilang pagkakakilanlan, na agad naman na sinabi nito na sila ay ang mga alagad ng Supreme Saber God. Kahit na may hinala na siya sa mga ito ay hindi pa din niya mapigilan ang mabigla, dahil sa ang pinakamagaling sa buong mundo pagdating sa paggamit ng blade technique na nawala ilang taon na ang nakakalipas, ay nagkaroon pala ng mga alagad. Sa pagkakaalam niya na si Gujung ay nagawa lamang na mapasali sa bagay na iyon ay dahil sa ginagawa nitong paghahanap para sa mga nawawalang mga monghe, subalit sa huli ay hindi pala, dahil alam na niya ang patungkol sa paglitaw ng mga ito, sa umpisa pa lang sa loob ng mahabang panahon. Kung nais mo na masubaybayan ang mainit-init na kabanata ay yupon lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.